serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Vendlones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Medallion of Excellence sa 10 Filipino exemplars kung saan kabilang ang 4 na guro, 3 sundalo at 3 police officers na kasama sa 2023 Metro Bank Foundation Outstanding Filipinos sa isang awarding ceremony na ginawa sa Palasyo ng Malacanang nitong Huwebes, ika-28 ng Setyembre. Ang Outstanding Filipino ay ang flagship program at isang career service award na iginagawad ng Metro Bank Foundation Incorporated sa larangan ng edukasyon maging sa military and police sectors. Narito na ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Thank you very much. The Metro Bank and Metro Bank Foundation Incorporated Chairman Arthur T. The GT Capital Holdings Vice Chairman Alfred T. And the Metro Bank Foundation Incorporated President Aniceto Sobrepeña. Of course, the most important people here today, our awardees of the 2023 Metro Bank Foundation Outstanding Filipinos and their families who have joined us there this morning. Welcome to the Palace. Magandang umaga po sa inyong lahat. A pleasant day to you all. I am, as always, for these ceremonies, elated to be with you today as we give due recognition to the exemplary achievements of this year's Metro Bank Foundation Outstanding Filipinos. Well, our honorees are clearly the noteworthy Filipinos who have passionately pushed the limits of what and how public service should be. All of you 10 awardees who are here with us today have greatly contributed to the development of their respective institutions and advocacies. You have taken the extra mile, climbed that steeper mountain, and this is literal. Yung climb the steeper mountain, talagang ginawa nila yan. Yung panel na namimili kung saan-saan na napapadpad, kung saan mga lupalop pinupuntahan, yung mga teacher, yung mga sundalo, yung mga pulis, talagang kung saan-saan nila pinuntahan. Kaya hindi figuratively speaking, steeper mountains, at talagang bundok ang inakyat nila, tumawid ng ilog, and have gone beyond what is expected of them. So, on behalf of the Filipino nation, especially of those who have been graced by their services, I extend my most heartfelt congratulations once again to the Metro Bank Foundation Outstanding Filipino awardees. Your exemplary work as academicians, soldiers, and police officers are oftentimes the most demanding, not oftentimes, I take that back, are always the most demanding, exhausting, and wearisome professions that we have to undertake. Nevertheless,
yours are also amongst the most important and hopefully the most rewarding and fulfilling vocations that there are. And I use the word vocations carefully because what you have done is gone above and beyond. And this is beyond the, shall we say, the job description that was given you. And you have gone far beyond that. And it is because you have taken on this profession, not as a job, not as a duty, but as a vocation. You, if you were not paid, if you were not supported by anyone, you would still do this. And that is why you have become outstanding. And that is why these awarding ceremonies are very important, that we recognize the men and women who have added to the value of our daily life in various ways. But beyond that, we not only honor you, but through you we honor Filipinos. And we remind our countrymen, this is what a Filipino is. We are not a damaged culture. I hate that term. We are a great people. And you are the example of that greatness. And we need to remind our people because sometimes, ang mga Pinoy, kung minsan, ang tingin nila sa sarili pa nila, ay kinahahangaan tayo sa abroad. Pero dito sa Pilipinas, parang dahil magagaling lahat. Magaling talaga ang Pinoy. At pinapaalala ninyo sa inyong pagsisikap, sa inyong pagsasakripisyo, at sa pagtanggap ninyo nitong award na ito, ay pinapaalala ninyo sa mga Pilipino na mahusay ang Pilipino, mabait ang Pilipino, magaling ang Pilipino, masipag ang Pilipino. Yan ang mga katangian na kung minsan natin nakakalimutan at sinasabi, magagaling sa ibang bansa. Tignan nyo na lang, pagka napunta ang Pinoy sa ibang bansa, lalong-lalo na nung pandemic, talagang tayo na ang bida sa buong mundo dahil sa galing ng trabaho ng Pilipinas. So the excellence that you have demonstrated in your pursuits is truly worth emulating. Your accomplishments bring us also closer to Bagong Pilipinas that we are determined to build. A nation that has a globally competitive education system, a safe and empowered citizenry, and a society that offers equal opportunities for all. As you accept this prestigious award, embrace it and consider it as a proud badge of honor. You deserve it. You are all here for a reason, and that is because of your commendable service to your people and your country. What you have unleashed is a transformative force that creates ripples of positive transformation in the communities that you serve and beyond. So thank you. I thank now also Metrobank Foundation and its partner stakeholders for initiating these Career Service Awards. Well, medyo hindi na initiating kasi as you told me, it's 45 years ongoing. I first became aware. I was always aware of these awards, but I first became aware of the awardees in the Senate dahil dinadala ninyo sila sa Senado. And I always thought that this was such a wise thing to do. To once, take a step back from our regular days and to remember what Filipinos can achieve. Not abroad, not necessarily abroad, but here in the Philippines. And sometimes it is important to once again recognize that these people are not up on a pedestal. They do not live in big offices. They do not live in big houses. They are people, our neighbors. They are people that we work with. They are people that are our relatives. And we must again recognize that, and Metrobank has played a very important part in keeping that spirit alive. Magaling ang Pinoy. At magaling, kaya natin, kaya ng mga Pinoy. Kahit anong hamon ang iharap sa atin dito sa Pilipinas, kaya natin na pagandahin yan, kaya natin ayusin yan. So that's why through recognitions like this, our civil servants become more motivated to go above and beyond in selflessly extending a helping hand
to fellow kababayans. It is these kinds of active participation, both from the public and private sectors, that our efforts are strengthened towards building our nation. I urge everyone to continue doing your respective share in realizing our goal of a more productive, peaceful, and progressive Philippines. Once again, congratulations to our 2023 Metrobank Foundation's outstanding Filipinos. You are truly outstanding. Nawa ay magsilbi kayong inspirasyon sa ating mga kababayan nang maisakatuparan natin ang ating hangarin ng isang matatag na bagong Pilipinas. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Magandang umaga po. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng National Innovation Agenda and Strategy Document o NIASD 2023 to 2032 sa The Metropolitan Theater sa lungsod ng Maynila nitong Miyerkules ika-27 ng Setyembre. Binabalangkas ng NIASD 10-year vision at long-term goals ng pamahalaan para sa innovation habang binibigay din ito ang roadmap at strategies para sa pagpapalakas ng innovation governance dito sa ating bansa. Inaprubahan ni Pangulong Marcos bilang chairperson ng National Innovation Council o NIC ang NIASD 2023 to 2032 nitong Hunyo. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na siyang NIC Vice Chair, ang pagtatatag ng isang dynamic innovation ecosystem ay ilan sa mga stratehiya sa transformation agenda na inilatag sa Philippine Development Plan o PDP 2023 to 2028. Narito na ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Thank you very much. Thank you, our NEDA Secretary, Secretary Arce Balisacan, and of course our partner in all of this, the United States, represented here today by the U.S. Ambassador to the Philippines, Her Excellency Mary Kay Laws Carlson, the other members of the diplomatic corps that are here with us, the members of the cabinet who have joined us here today, Senator Sherwin Gatchalian, the National Commission for Culture and the Arts Chairman, Victorino Manalo, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I am glad to see all of you today for the launching of this National Innovation Agenda and Strategy Document, or the NIASD 2023 to 2032. I must begin by offering recognition to the members of the National Innovation Council and all the dedicated stakeholders who have played pivotal roles in the formulation of this important document. Your strong dedication has brought a visionary roadmap that will guide our beloved nation towards progress in the coming decades. Encapsulated within the NIASD is the blueprint that will accelerate the country's innovation governance, as well as promote a culture of innovation among scientists, researchers, entrepreneurs, engineers, and of course, citizens. This document is not a plan, not just a plan, but a commitment to making innovation an indispensable component of our nation's development agenda and a key driver in our vision to achieve a truly smart and innovative Philippines. We shall reform our education curriculum design and learning platforms to develop the creativity, curiosity, problem-solving skills, and entrepreneurial abilities of Filipinos for the 21st century. Likewise, we shall bolster spending for research and development, support local enterprises, ensure food security through smart agricultural inputs
to empower local producers, facilitate efficient and secure financial services, accelerate digitalization efforts to boost manufacturing processes and commercialization of products and services, improve mobility through better urban-rural linkages, and reduce carbon footprints of our transport systems. We also assembled here today not merely to mark an event, but to celebrate the potent force of innovation. By this, we acknowledge that the Philippines has earned recognition as an innovation achiever that truly stands tall amongst our Southeast Asian peers, and as an exemplar that creates an environment of meaningful opportunities for citizens to seize and for them to flourish. We likewise take pride in our people's strength, resourcefulness, and resolve as they will help us develop our undeniable potential and realize comprehensive development through innovation. We are hopeful in the journey that we have taken as it positions us to become a stalwart of innovation in this dynamic and promising region. This initiative promises the long-awaited transformation for our nation. It also represents the collective efforts of a society that is coming together in synergy. Indeed, collaboration remains our most effective tool for achieving holistic and positive development. Invest in our local enterprises, support our research institutions, embrace the corporate responsibility of financing innovation-driven programs and projects. These undertakings serve as catalysts to achieve our overall developmental agenda. Your involvement will be instrumental to this success. We also call on the academe to be at the forefront of innovation. We recognize your role as incubators of talent, of skills and ideas that will shape the future. Continue to develop the minds and the sensibilities of our youth so that we can set them up for success and harness their talents for national development. Rest assured that we will remain supportive of your endeavors that will make these all a reality. Our government, both at the national and local levels, remains steadfast in its commitment to nurturing innovation and sustainable development. We also understand the crucial role played by infrastructure development and cutting-edge facilities. They serve as a crucible for innovation and the foundation of our glorious future. And that is why we will remain aggressive in our drive to invest in our infrastructure system. We will likewise encourage our counterparts in the local sector to pursue projects that will meet the requirements for their own localities. To further nurture this innovative spirit, I therefore extend our call for collaboration amongst all stakeholders, including those coming from our partners abroad. Let us join hands to advance our shared positive development goals. Let us foster unity not only here in our country, but also across the globe through the transformative power of innovation. And with the National Innovation Agenda and Strategy document guiding our way, I am certain that we will not only achieve our goals for the Filipino people, but also for the entire Filipino populace. In closing, let me reiterate the importance of innovation. As the transformative agent of our time, it will help us shape a future that is progressive, sustainable, and safe. Let us aspire to see a global economy and society that is characterized by progress, that is innovation-driven. And as we embark on this transformative journey, let us do so with unwavering determination, unbreakable unity, and boundless hope for a brighter future for all Filipinos and for all humanity. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Magandang hapon po. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mandated price ceiling sa bigas patuloy na iiral.
Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Patuloy na iiral ang mandated price ceiling sa bigas sa ilalim ng Executive Order No. 39. Itong pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang nabanggit sa sectoral meeting sa Malacanang kasama ang agriculture at economic officials. Ayon sa punong ekotibo, masusing pag-aaralan ang price ceiling sa kung dapat na bang alisin ito at kung ililift naman ay kailan maaari itong alisin na. Pero sa ngayon, sabi ni Pangulong Marcos ay mananatili muna ang price cap sa bisa ng inilabas na Executive Order No. 39. Una na ring sinabi ng Pangulo na ang pagpapatupad ng price cap ay hindi maikokonsiderang sustainable solution sa gitna ng una ng naramdamang mataas sa presyo ng bigas. Pero masara din sa ilang mga ulat ay nakita na ng pagbaba sa halaga ng bigas nitong mga nakaraang araw sa merkado. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagbabalangkas ng Implementing Rules and Regulations o IRR para sa Trabaho para sa Bayan Act, pinamamadali na. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang tanggapan ng pamahalaan ang pagbalangkas ng Implementing Rules and Regulation ng Trabaho para sa Bayan Act. Kasunod ito ng paglagda ng Pangulo ng batas ngayong umaga. Sabi ng Pangulo na papanahon ang pagpasa ng batas na layong tugunan ng mga usapin sa labor sector, kabilang na ang job mismatch, underemployment at pagpapahusay pa sa kakayahan ng mga manggagawa. Kasama rin dito ang pagsusulong sa paggamit ng digital technology lalo na sa sektor ng micro, small and medium enterprises. All government agencies, including LGUs, are enjoined to cooperate and coordinate with the Council to ensure the effective integration of the plan into their policies and programs. I therefore direct the Council and all concerned government agencies to fast-track the issuance of the implementing rules and regulations of the law so that our workers and stakeholders can immediately benefit from it. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Foreign Affairs o DFA tiniyak na mananagot ang Damascus Chargé d'Affaires kung sakaling mapatunayan na nagpabaya ito sa tungkulin. Pakinggan ang buong ulat mula kay Melanie Valdos Reyes. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na mananagot si Damascus Chargé d'Affaires Alex Lamadrid sakaling mapatunayan na nagpabaya ito sa kanyang tungkulin para pangalagaan ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Sa interpelasyon ni Gabriela Portelis Representative Arlene Brosas sa budget ng DFA nang hingi ito ng update sa complaint ng mga domestic workers na inabuso sa Syria at Damascus. Ayon kay Brosas, naghain na ng reklamo ang mga Filipino human trafficking survivors sa Syria sa Office of the Ombudsman laban kay Lamadrid at mga opisyales ng embahada sa Syria at Damascus dahil umano sa physical, sexual abuse at extortion. Sinabi ni Nueva Ecija 2nd District Representative Joseph Violago na budget sponsor ng DFA maski retirado na sa serbisyo si Lamadrid kapag may sapat na ebidensya at mapapatunayan na nagpabaya ito sa kanyang tungkulin ay may isasampa ang kinaukulang kaso. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kumpanya ng pabango na may 500 million peso excise tax deficiency sinampulan ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Narito si Mary Ann Bastasa para sa detalye.
Ipinatigil ngayon ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagbebenta ng pabango ng kilalang budget perfume company na Ian Darcy. Ito matapos na i-raid ng BIR ang planta at ang stall nito dahil sa ilang mga paglabag. Pinangunahan mismo ni BIR Commissioner Romeo Lumagi ang pagkupiska sa mga bentang pabango nito sa SM North EDSA sa Quezon City. Ayon kay Commissioner Lumagi, matagal nang hindi nagbabayad ng excise tax sa bentang pabango ang Ian Darcy na kung susumahin ay aabot na sa 500 million pesos. Bukod sa hindi pagbabayad ng tax, na-discover ring may planta ito sa Sampaloc, Maynila, kasama rin sa violation ang kawalan ng permit na mag-operate bilang manufacturer ng non-essential products. Sa impormasyon ng BIR, lumoban na sa 120 stores ang Ian Darcy nationwide at ito rin ay nagbebenta sa mga online shopping platforms. Paliwanag naman ng BIR Commissioner, may bigyan pa rin ng pagkakataon ng kumpanya na maayos ang kanilang tax obligation, pero hanggat hindi ito naareglo ay hindi mo na ito pwedeng magbenta ng pabango. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, kandidato na madidisqualify ngayong barangay at sangguniang kabataan election habang buhay na hindi makakatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Ito ay ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Binanaan ng Commission on Election ang mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan na nagbabalak pang lumusot sa Omnibus Election Code. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kapag nadiskwalipika sa paparating na botohan ang sinumang kandidato, ay habang buhay na rin silang hindi makakatakbo sa eleksyon. Kaya naman hindi daw dapat maliitin ng sinumang kandidato ang paghihigpit nila sa kalaban sa irregularidad ngayon darating na halalan. Bukas plano na ng COMELEC na ihain na kahit kalahati ng mahigit 100 kaso laban sa mga kandidato na lumabag sa patakaran kontra sa maagang pangangampanya kung sakaling sila ay magiging guilty sa anumang uri ng disqualification case na isasampa ng COMELEC sa kanila habang buhay na itong hindi sila makakatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado naman tayo, Senado nangakong tataasan ang pondo para sa Armed Forces of the Philippines o AFP Modernization Plan. Narito si Nympha Asuncion para sa kabuuang ulat. Nagkaroon ng executive session mga senador kasama ang Department of National Defense o DND para pag-usapan ng detalye ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Base sa budget presentation ng DND sa naging pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance, nasa 115 billion pesos ang requested budget nila para sa AFP modernization. Gayunpaman, 50 billion pesos lang ang inaprobahang alokasyon ng DBM na nakapaloob sa 2024 National Expenditure Program. Nag-commit naman si Senate President Juan Miguel Zubiri na magiging malaki ang idadagdag na pondo para sa AFP at sa DND. Kinakailangan anya ang dagdag na paggastos para sa defense ng bansa para hindi tayo mabuli ng kapitbahay nating nasa norte. Nangako rin si Zubiri na bibilisan ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang pagpapasa ng panukalang amyenda sa procurement law. Pinaliwanag ng Senate leader na makakatulong ito para sa pagbili ng AFP ng pinaka-efficiente at magandang defense equipment. Target anya ng Senado na maipasa ang amyendang ito sa pagdating ng Desyembre para maipatupad na ito sa susunod na taon. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Babalik tayo sa Balitang Kamara. Department of Foreign Affairs o DFA kinumpirma na naharap si dating PNP Chief Azurin sa Canada. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes.
Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na napaulat na pagharang sa isang paliparan sa Canada kay dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. sa deliberasyon ng panukalang pondo ng DFA na tanong ni House Minority Leader Marcelino Libanan kung totoo ba ang insidente at kung ano ang ginawa aksyon ng DFA. Ayon kay Nueva Ecija, 2nd District Representative Joseph Villalabo, sponsor ng DFA budget, nagtungo si Azurin sa Canada sa kanyang private capacity. Patay sa paunang ulat ay posibleng magkaroon ng misunderstanding o misinterpretation kaya't na-intercept si Azurin. Nagpaabot naman anya ang gobyerno ng Canada ng paumanhin dahil sa insidente. Wala din anya assistance o tulong na naibigay ang Philippine Embassy dahil si Azurin ang voluntaryong bumalik ng bansa. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Maritime Training Activity PhilIndo 2023 isinagawa ng Philippine Navy at Indonesian Navy. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Nagsasanay ngayon ang Philippine Navy at Indonesian Navy sa Cebu at sa karagatan ng Negros Oriental bilang bahagi ng Maritime Training Activity o MTA PhilIndo 2023. Ang ikatlong taon ng pagsasanay na tatagal hanggang Setyembre 30 ay para mapalakas ang interoperability, situational awareness at mutual cooperation ng dalawang puwersang pandagat. Kalahok sa pagsasanay ang BRP Ramon Alcaraz o PS-16 ng Philippine Navy at dalawang patrol ships ng Indonesian Navy, ang KRI Sampari at KRI Hugh. Ang naturang mga barko at kanilang crew ay sinlubong ni Captain Raul A. Regis, ang Deputy Commander ng Naval Forces Central at Commander ng Naval Task Force 50 sa pagdating nila sa Naval Base Rafael Ramos, Barangay Look, Lapu-Lapu City, Cebu nitong linggo. Bilang bahagi ng field training activities, sabayang magsasanay ang mga barko at ang kanilang crew sa maritime security operations, surveillance, reconnaissance, maritime interdiction operations, gunnery training at air operations training. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Unity Walks, Covenant Signing at Interfaith Rally isinagawa sa bayan ng Paway, Ilocos Norte para sa mapayapa at patas na BSKE 2023. Ang kabuuan ng ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Nayuswat ti Unity Walks, Covenant Signing ken Interfaith Rally iti iliti Paway kas panagsagana iti Barangay and SK Elections 2023. Gagam tinasaong aktibidad nga ipakomit kada iti kandidato ti nakapya us-usto nawayaken patas nga eleksyon. Ti nangidaulo tinasaong aktibidad kaya dagiti kameng ti Commission on Elections ken Philippine National Police kadwada dagiti kandidato ti BSK 2023. Dagiti opisyal ti lokal na gobyerno, Ilocos Norte Police Provincial Office, DILG, Philippine Marines, ken iti Kasimbayanan Community. Kinuna ni Mayor Sheila Galano babaan iti daytoy nga aktibidad. Makita dagiti bumarangay ti kababalin dagiti tumaray a barangay officials, integridad ken dedikasyon da nga agserbi iti barangay. Manglamnaman ni Galano at iatandar dagito a kandidato ket agserbi akas commitment da tapno ipasigurado ka dagiti umili nga isuda ket sikakaysa iti PNP COMELEC ken iti LGU para iti nakapya ken napudno nga eleksyon. Dahito ni Jude Pitpitan iti Radyo Pilipinas Lawag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Mga tour guide sa isang bayan sa La Union isinailalim sa workshop training para sa photography at videography. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Balaygi ang naglepas ti panakarambak ti 2023 Tourism Month sa IJE ti San Gabriel La Union baban iti selebrasyon ti World Tourism Day iti Kalman si Tiyembre 27. Kaspas na ti okasyon nang isayang ka ti LGU San Gabriel iti training workshop iti smartphone photography and videography kastamatan iti panagsurat iti social media content para kara iti local tour guides ti munisipyo. Nabingay iti dua batch ti training workshop tap na maakomodar ti amin nga interesado at tour guides. In pagganat-gat ni Mayor Lani M. Carbonell, ti kinapatag da ito at training iti mauawagan as social media age no sa dino maipabablaak iti online ti amin a kapadasan. Pagyamyamanan ti San Gabriel La Union ti Provincial Information Office ti Provincial Government of La Union iti panakipasat da iti training. Manipod RP Agoo da iti ni Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Sorsogon Northern Samar Bridge kasama na sa Build More Mega Bridge program ng NEDA at DPWH. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Hagin dumarang nga interpellation kakalap ngadlaw September 27 ha budget hearing hapondohan Department of Public Works and Highways kon DPWH para tuig 2024 ginaghat na daman ni House Minority Leader o 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan ngan pagpapatigdong ang Sorsogon Northern Samar Bridge imposible. Ugad nga ni ininhiganti nga engineering challenge kundi iniin maupay nga ayat o good challenge puntos ni Congressman Libanan. Totoo gud nga ang pagtuko diton Sorsogon to Northern Samar Bridge in usa nga makasaysayan nga pitad hapadayon nga pag-uswagit Pilipinas. Labi na pagdurugtongan mga rehiyon han Luzon, Visayas ug Mindanao. Iniindiri la usa nga infrastruktura kundi usa nga simbolo hiton pagkakaurusa ug pagkakasurumpay han aton mga isla ug rehiyon pagduduon han magpabalaod. Tika nga Borongan City, ini Daisy Belizar para ang Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. COMELEC at PNP handa na para sa BSKE sa Oktubre. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. 80% na nga andam ang Commission on Elections Region 10 alang sumabot nga barangay ug sangguniang kabataan election sa bulan sa Oktubre. Kini ang gibutyag ni COMELEC Region 10 Director Renato Magbutay. Sumala pa ni Magbutay nga gipaabot na lamang nila ang supplies ug mga accountable form gikan sa luhang buhatan sa COMELEC. Nasaran nga dinis Cagayan de Oro walay gikataho sa ilang buhatan nga nakalapas sa election laws. Kalabot sa radio interview, matawag nga advantage alang sa usa ka incumbent official basta lamang nga ang tukion adunay kalabutan sa mga proyekto na ini. Sa pikas nga bahin, preparado na usab ang Cagayan de Oro City Police Office. Kinang gibutyag ni Cagayan de Oro City Police Office spokesperson Police Colonel Ivan Viñas. Sumala pa ni Viñas nga usa nini ang hugot nga police checkpoints aron sa pagsuta kung adunay illegal nga nagdala sa armas ubos sa kampanyang Oplan Armas Sita. Ang Oplan Sita mao ang kampanya sa PNP batok sa mga criminals riding on motorcycles. Kini aron masiguro ang malinawon nga eleksyon ingon man walay krimen nga mahitabo sa panahon sa eleksyon. Gingusgan usab sa PNP ang intelligence monitoring ubos sa kampanya nga Oplan kontra Bigay. Kini sa tuyo nga masayaran kung kinsa kadtong mga kandidato nga gapamalit og boto. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. School-based feeding program inilunsad ng DepEd sa Zamboanga City. Narito ang ulat mula kay Shirley Espino. El Departamento de Educación o DepEd ya conducir recientemente el division-wide launching del school-based feeding program na Tetuan Central School Spread Center esta ciudad. Target del programa del DepEd para darle nutricionosa comida con el más de 600 mga undernourished mga bata dentro de 97 mga días. Ya participa también en el launching de la actividad el gobierno local y mga oficiales de barangay de Tetuan y el privado sector. El gobierno local ya dale también arroz, deworming tablets y honoraria na 15 mga volunteer y ayuda na komponida del SBFB Kitchen como parte del suporta del LGU na programa del DepEd. Desde aquí na Radyo Pilipinas Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Philippine Navy katuwang sa pagbabantay ng seguridad para sa Diandi Festival 2023 ng lungsod ng Iligan. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Midunggo ang duha ka naval vessels sa Philippine Navy ang barko ng Republika ng Pilipinas o BRP General Mariano Alvarez Patrol Ship 38 ug BRP Nestor Acero Patrol Gunboat 901 gikan sa Naval Forces Western Mindanao niadtong September 26, 2023 sa Philippine Port Authority, Iligan City. Kini aron ipakita ang ilang suporta sa pagbabantay sa seguridad alang sa pagsaulog sa Diandi Festival 2023 sa tibok bulan sa September. Sa pagiginabi sa Radyo Pilipinas Iligan kay Commanding Officer Commander Emmanuel A. Pantaleon, Philippine Navy, ipahayag niya nga ilang ipaila sa publiko ang maong mga barko ipaagi sa ship tour o open house sugod sa September 30 hangtod Oktubre 1, 2023. Ipasabot ni Pantaleon gusto nilang ipakita ilabi na sa mga estudyante sa ROTC ang importansya ug katuyuan sa mga barko sa dagat ug unsa ang katungdanan sa mga navy sa Pilipinas. Ang BRP General Mariano Alvarez mao ang kanhi nga Cyclone class patrol ship gikan sa Estados Unidos nga gi-turn over sa Philippine Navy niadtong tuig 2004. Samtang ang BRP Nestor Acero mo'y usa sa pinakabag-o nga barko nga gitukod gikan sa Haifa, Israel ug niabot sa Pilipinas sa miaging tuig nga gisangkapan og sistema sa armas sa bagyo. Gilaw man usab ang pag-abot sa ubang mga barko gikan sa maong nasod nga may katakos sa pag-usad og mga missile. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Iligan kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula dyan sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Inilunsad ng pamahalaan ng Innovation Roadmap ng bansa at nangakong gagawing inobasyon ang sentro ng sustainable development. Pinangunahan ni National Innovation Council o NIC Chairperson Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng National Innovation Agenda and Strategy Document o NIASD. Kasama si NIC Vice Chairperson, National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan at mga miyembro ng Council mula sa pamahalaan at pribadong sektor. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na ang NIASD ay blueprint na magpapabilis ng innovation governance ng bansa at nagtataguyod ng kultura ng inobasyon ng mga siyentista, mananaliksik,
negosyante, inhenyero at mga mamamayan. Nakalatag sa NIASD outline ang 10 taong bisyon, pangmatagalang layunin at mga estratehiya para sa pagpapaunlad ng mga prioridad sa inobasyon at pamamahala ng bansa. Nakabase ang dokumentong ito sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 na tumutukoy sa pagbubuo ng dynamic innovation ecosystem bilang isa sa 6 na estratehiya na magpapanatili ng mabilis at inklusibong pag-unlad. Binibigyang diin sa dokumento ang pangako ng pamahalaan na magbigay ng mainam na environment na susuporta sa mga negosyante at mamumuhunan sa pamamagitan ng 5 innovation enablers. Kabilang ang NIC na isang innovation governing body, mga polisiya, infrastruktura, pondo at mga programa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang makipagpulong si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na linggo upang talakay ng resulta ng pagpapatupad ng price cap sa bigas. Ayon kay Balisacan, batid nilang maraming dapat ikonsidera at inaasahan nilang hindi magtatagal ang price cap dahil posible itong makalikha ng maraming problema. Matatandaan nitong simula ng buwan ng Setyembre ipinatupad ang price ceiling sa bigas dahil sa pagtaas ng retail prices. Sa ilalim ng Executive Order No. 39, 41 pesos kada kilo ang price ceiling sa regular milled rice habang 45 pesos naman sa well milled rice. Upang lalo pang babaan ang presyo ng bigas, inirekomenda kamakailan ng NEDA ang pagbabawas ng taripa ng inaangkat na bigas, ngunit hindi inaprubahan ang panukala ni Pangulong Marcos. Ani Balisacan, nag-aalala sila sa epekto ng pagtataas ng presyo sa inflation. Ngunit batay sa monitoring ng Department of Agriculture, nagsimula na anya ang presyuhan ng bigas sa pandaigdigang merkado na bumaba at gumanda na rin ang global rice production. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang business, inaasahang lalaki ang ekonomiya ng Pilipinas sa 5.5% ngayong taon dulot ng paglaki sa government spending ayon sa ulat ng First Metro Investment Corporation o FMIC at ng University of the Asia and the Pacific o UANP. Sa September issue ng market call na inilabas nitong Miyerkules, sinabi ng FMIC at ng UANP na may tsansang maabot ng Philippine economic growth sa ikatlong quarter ngayong taon ang 5 hanggang 5.2%. Sa ika-4 na quarter ngayong taon, tinataya ng FMIC at ng UANP ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa na lalaki sa 6%. Dadalhin ito ang full-year GDP growth sa 5.5% na mababa lamang ng kaunti sa 6 hanggang 7% target ng pamahalaan ngayong taon. Lumaki ang ekonomiya ng Pilipinas sa 4.3% sa ikalawang quarter ngayong taon, habang lumiit naman ang government expenditures sa 7.1%. Ngunit inaasahan ng FMIC at ng UANP na tataas ang government spending sa ikalawang half ng taon. Maliban sa government spending, umaasa ang FMIC at UANP na itutulak ng manufacturing at construction ang economic growth, gayon din ang transportasyon, storage, accommodation, food services at trade. Samantala, ayon sa ulat, maaaring bumaba ang inflation sa 4% sa Nobyembre kasabay ng pagbaba ng presyuhan ng mga pagkain. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw.
narito na po ang sports balita. Umakyat na sa 5 ang medalya ng Pilipinas sa 19th Asian Games ngayong Huwebes matapos muling maghatid ang wushu. Samantala, Pinay gymnast susubukang hulihin ang mailap na unang ginto ng bansa. Para sa karagdagang balita, narito si Dennis Hilanga ng RP2 Sports. Formal na kinubra ng Pilipinas ang unang silver medal ng bansa sa 19th Asian Games. Ito ay matapos na matalo si Arnel Mandal sa Wushu Sanda Men's 56 kg final, Huwebes na umaga sa Shaoxiang Guali Sports Center sa Hangzhou, China. Nakalasap ang Pinoy ng kabiguan sa kamay ng mas malakas na katunggali mula China na si Haidong Jiang na nagtala ng win by gap points sa score na 5-0. Dahil dito, may 5 medalya na ang Pilipinas kung saan 3 bronze medal dito ang galing pa sa wushu events na Sanda at Saolu, samantalang sa Taekwondo Pumsei naman ang isa pang tanso. Nag-aabang pa rin sa mailap na unang gold medal ang bansa hanggang sa mga oras na ito. At ito ang tatangkain ni Charlie Manzano na ibigay sa Pilipinas sa pagsalang niya sa vault event ng women's gymnastics na magsisimula mamayang alas 2:30 ng hapon. Mula sa RP2 Sports, ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lusot na sa quarterfinals ng men's 92 kg weight class si Filipino boxer John Marvin sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Pinaulanan ng suntok ni Marvin ang kanyang kalaban na si Robin Thapa mula Nepal, kung saan hininto ng referee ang laban. May 55 segundo sa second round. Bago ang paghinto ng laban, naunahan na ni Marvin si Thapa sa first round, kung saan ang isang judge ay ibinigay sa kanya ang round 10-7. Sunod na mga kalaban ng Southeast Asian Games gold medalist na si Marvin ay ang South Korean na si Jong Jae-min sa quarterfinals. Si John Subalit hindi magandang balita ang lahat ng miyembro ng Philippine boxing team. Namayagpag si Wang Xiangyan ng China 5-0 laban kay Mark Ashley Fajardo ng Pilipinas para makapasok ng round of 16 ng men's 63.5 kilograms. Sinamahan ni Fajardo sina Olympian Irish Magno, Ira Villegas at Aaron Jude Bado na maagang namaalam na miyembro ng 10-man boxing team. Itong Huwebes, 2 sa huling 3 boksingero ang sasabak sa kompetisyon sa katauhan ni Risa Paswit at Marjon Pianar. Mga kalaban ni Paswit si Somwek Thanaya ng Thailand sa women's 60 kg class, habang makakaharap ni Pianar si Muhyiddin Kujaev Asad Kujan ng Uzbekistan sa men's 71 kg class. Samantala sa Biyernes, masisilayan naman si Olympic silver medalist Nesty Petesio laban kay Lin Yuting ng Chinese Taipei. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakawala sa dikit na laban ang Lyceum of the Philippines para manatiling perpekto sa 2-0 ang kanilang record sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Nakaungos ang Pirates ng 1 puntos, 70-69, laban sa kanilang kapwa-eskwelahan sa Intramuros, Colegio de San Juan de Letran sa larong ginanap sa PhilOil Eco-Oil Center sa San Juan City. Nanguna para sa LPU sina Sean Umali at Enoch Valdez, kung saan gumawa sila ng 15 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Subalit naging bida ng laro si John Barba na nakascore ng 9 na puntos, 2 puntos mula sa game-winning bucket para matalo nila ang Season 98 finalists. Una nang tinalo ng Pirates ang College of St. Benilde sa kanilang opener noong linggo.
Nanguna naman para sa Knights si Kurt Rayson sa nagawa nitong 17 markers, habang nag-ambag sina Kobe Monje at Pau Havillonar ng 13 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Susubukan ng Lyceum na makuha ang kanilang ikatlong panalo itong darating na Sabado laban sa University of Perpetual Help System Delta, habang makakalaban ng Letra Knights ang Emilio Aguinaldo College sa Linggo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinuha ng De La Salle University ang unang panalo sa finals ng V-League Men's Collegiate Challenge pagkatapos kunin ang pahirapang panalo laban sa University of Santo Tomas Miyerkules ng gabi na ginanap sa Paco Arena sa Maynila. Lumabas na matagumpay ang Green Spikers sa loob ng 5 sets, 25-21, 16-25, 25-21, 22-25 at 15-8. Sila pa rin ang kaisa-isang koponan na nakatalo sa Golden Spikers sa pre-season tournament. May tsansa ang Lasal na masweep ang UST sa Game 2 ng kanilang Best of 3 series itong darating na Biyernes. Nanguna naman para sa Green Spikers si Noel Campton sa kanyang game high na 23 markers, 21 nang galing sa attacks, habang ang kanilang team captain na si J.M. Ronquillo ay nagpakitang gilas din sa nagawa nitong 19 na puntos. Nasayang naman ang nagawang 23 puntos ni Jose Ibanez ng UST, pati na rin ang 19 na markers ni G-Boy De Vega. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sumuko sina Kirsty Alora at Sam Morrison sa kanilang magkahiwalay na laban sa round of 16 mula sa Iran nitong Huwebes, kung saan nagtatapos ang kampanya ng koponan ng Philippine Taekwondo sa Asiad ng walang gintong medalya. Natalo si Alora 2-0 kay Anahita Tavakoli sa women's 67 kilograms bago nagtamo ng kaparehong kapalaran si Morrison laban kay Aryan Salimi sa men's 80 kilograms. Iba pang mga Pilipino Gins na hindi nakauwi ng medalya ay sina Josel Lynn Ninobla, Kurt Barbosa, Veronica Garces, Joseph Chua, Baby Jessica Canabal, Arven Alcantara, Leila Delo at Dave Chea. Subalit mayroon pa ring ipagdiriwang ang Pilipinas dahil sa nakuhang bronze medal ni Patrick King Perez sa men's individual pomse. Ang balitang yan ay mula sa RP2 Sports 918 kHz. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na, ang ratsyada ng mga chika.
Ito napatawad na ni kapuso actress Carla Abellana na si Tom Rodriguez at gumaan na ang pinapasan nito sa kanyang balikat na may kaugnayan sa kontrobersyal nilang paghihiwalay. Say ng actress, ginawa niya ang pagpapatawad sa dating asawa para na rin sa kanyang katahimikan. And isa raw ito sa kailangan niyang gawin para tuluyang makamove on na sa kanyang buhay. And masasabi rin ni Carla na 100% na siyang nakamove on sa naging relasyon nila ni Tom. Sa niya quote and quote, "Oo naman po, definitely. Nahanap ko na po yung aking peace. Yung talagang nasara ko na po yung chapter na iyon ng aking buhay. Lagpas-lagpas pa po kumbaga sa pag-move on. So masayang masaya po ako." And pagtitiyak ni Carla, definitely masaya po ako ngayon sa buhay ko. I'm happy where I am, pati po sa kung sino ako today. And tanong dyan maaari pa ba sila maging friends ni Tom? Ayaw mo na itong pangunahan ni Carla. Say pa niya quote and unquote, kasi yung mga hindi nga natin akalain na hindi posible, nangyayari po. Yung mga akalain nating mangyayari, hindi nangyayari. And explanation pa ng actress, kumbaga sa buhay po napakarami pong kaganapan na unpredictable. So ayoko pong kumbaga tuldukan o maging definite sa anumang bagay. So anything can happen. So wala po akong gustong i-finish, i-finalize, i-set. Kung sakaling mag-cruise man ang landas ng dati mag-asawa, ready kaya siya, lalo pat pareho pa rin silang nasa bakuran ng GMA Network. Tugon ni Carla, quote and unquote, hindi naman po may iwasan po yon. Dahil yun nga po, same industry po kami. Bilang artista, yun nga po, GMA pa po, nagkataon po. Inevitable po yon. Of course, matagal ko na pong naisip yan. Na-prepare ko yung sarili ko. Parang wala na akong nararamdaman kung sakali pong mangyari yon o kung mangyari man po iyon. Kapag dumating na yung araw na iyon, hindi na. Wala na po. At least, kumbaga, kilala ko po ang sarili ko. Parang ganun na po. Confident na po ako na hindi naman po ako parang magpapanik o matatakot o malulungkot. Parang ganun. And paglalahad pa ni Carla, ako naman po ay napaka-professional na tao. So, kung sakaling nasa studio po siya o kunwari ay may show po, kung nandun po siya, wala pong problema. Kumbaga, trabaho lang. And hindi naman daw siya aabot daw sa point na siya pa talaga ang lalapit kay Tom para bumati sakaling magkasalubong sila. Ayoko po because ang dami ko pong inaatupag kailangang isipin. Yan yung pahabol na sinabi ni Carla. And hindi naman po, I don't see the need na siya yung unang bumati, sabi ni Carla. And I don't think it's necessary na magkaroon pa ng ganong initiative, attempt or reach out. Hindi naman po kailangan, hindi na po kailangan manggaling sa akin. And matatandaan natin mga kachismis na ikinasal sina Carla and Tom noong October 2021 matapos ang kanilang 7-year relationship. Pero nagkahiwalay din sila ng 3 buwan matapos ang kanilang wedding. And samantala, nagsampan ng reklamo sa korte ang kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated o KSM-BPI laban sa content creator at celebrity na si Tony Fowler. And ito noong September 27, isinampan ng KSM-BPI sa pangunguna ni na Attorney Leo Olarte, President ng KSM-BPI, Attorney Mark Tolentino at Attorney John Castriciones, KSM-BPI Director, ang mga kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012 laban kay Tony. Bakit kaya? Ayon sa mga petitioner, sinampahan nila ng reklamo ang content creator dahil sa 3 music video nito na kumakanta at nagpe-perform umano ng mga kapastusan. May mga eksena pa raw sa nasabing music video kung saan ipinakita ang masiselang parte ng katawan ng lalaki. Ipinunto pa ng grupo na maraming kabataan ang nakakapanood daw ng mga video ni Tony sa social media kahit pa may disclaimer pa nga ito na for adults only o bawal sa mga bata. And wala pang inilabas na opisyal na pahayag si Tony hinggil sa kinakaharap niyang mga kaso. And nauna rito, nagsampa rin ng kasong kriminal ang nasabing organisasyon laban sa magkarelasyon na sina Vice, Ganda at Ayon Perez dahil sa indecent acts umano ng mga ito sa isang episode ng It's Showtime. And ito pa mga kachismis, rumarampa na to the max
ang actress at celebrity socialite na si Heart Evangelista para sa Milan Fashion Week sa Italia na nagsimula nitong September 20. Bukod sa Milan Fashion Week, abala din si Heart sa pagpopromote ng mga mamahaling fashion brands bilang influencer ng mga ito. Pero ginulat ng Kapuso actress ang kanyang mga fans at followers nang mag-post ito ng kanyang pasabog sa kanyang Instagram account ang pagbisita nito sa The House of Fornasetti o Casa Fornasetti sa Milan. At hindi lang yan, personal na sinalubong si Heart ng kasalukuyang tagapamuno ng ultra high-end multi-million-dollar art Italian company si Signore Barnaba Fornasetti, ang anak na si Piero na siyang nagtayo ng art house noong 1940. And saad ni Heart sa kanyang post sa Instagram, here's a magical place where imagination meets design in Milan, Casa Fornasetti. And dagdag pa niya opulence gave me the opportunity to visit the heart of the Fornasetti archive and immerse myself into an alluring world full of art and decor. And matatandang kinuha ang misis ni Senator Cheese Escudero bilang brand ambassador ng opulence design concept nung ito ay inilunsad sa Maynila. And sila lang naman ang official seller ng mga mararangyang brands katulad ng Versace Home at Fornasetti para sa gamit pambahay kasama na ang mga plato, tasa, kubyertos o silverware at iba pang gamit sa kusina. And walang binanggit si Heart kung ano ang proyekto niya with Fornasetti, pero sure na raw ang collaboration nito sa pamosong Italian brand. So it's a surprise mga kachismis. Kaya abangan natin sa mga susunod na araw ang announcement ni Heart mga kachismis kung ano ang naghihintay na sorpresa mula sa kanya at sa Casa Fornasetti. Ano nga kaya ang kanilang collab? Abangan. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Mama JT para sa ating segmentong Balitang Artista. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula dito sa Kamaynilaan at sa mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo. Pinapasalamatan din natin ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT at syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral.
matapat ng pamamaraan, maunlad.